Good morning po sa ating lahat. Morning! Sige po, can we all stand to start our day with praise and worship? Sino po dito yung excited na mag-church today? Amen! Amen. Sino po dito yung excited na ma-encounter si Lord today? Amen! Amen. Amen. Now, how many of us here have waited and prayed for something on God? Sino po dito yung merong pinagpipray kay Lord? O lahat. Lahat tayo, lahat, no? Sino dito yung kapag nag-pray, tapos kapag hindi agad nabigay ni Lord yung pinagpipray niya, naiinis? Sino yun? Wala. Meron din, no? Sometimes daw po kasi, whenever we ask something kay Lord, tas kapag naghihintay tayo, naiinip tayo, nababalisa tayo. And in line with this, I'd like to share with every one of you yung devotion namin kahapon na ni-lead ni Tristan. So kahapon po kasi, si Tristan yung nag-lead sa amin sa devotion namin ng praise and worship. He shared to us about patience. Sabihin nyo nga, patience. Patience. No. And I think the most important thing while waiting and while longing to Jesus is being close to Jesus. Amen? Narinig nyo ba yun? The most important thing is being close to Jesus. Habang naghihintay tayo, ang pinakamahalagang bagay ay yung mas malapit tayo sa Diyos. So this song, Draw Me Close, is a reminder na kahit ang dami nating pinapanalangin, na kahit gaano pang kahaba yung paghihintay natin and yung paglong natin sa Lord, enough pa rin yung presence niya. Na kahit gaano katagal yung paghihintay natin, wala tayong kailangang problemahin because His love sustains us. So today, let's sing this song and awitin natin tong kantang to ng very personal, as if kaharap, katabi, kasama natin ang Diyos ngayong umagang ito. Come on, let's pray. Lord Jesus, we welcome you in this place, in this time of worship that we have right now. Father God, we also pray for everybody who's worshiping with us online, Father God. May your Holy Spirit be with them. And nawa po ay maramdaman po namin kayong lahat. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Everybody sing, oh, you're all I want. You're all
close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. That no one else will do. No one else will. Come on, we declare this. Nothing else could take your place. And nothing else could take your place. Oh Lord, to feel the warmth of your embrace. Lord, help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. We sing, you're all I want. You're all I want. You're all I am. Come on, we worship Jesus. You're all I want. Help me now, you're all. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Come on, we sing. Help me now, you are near. You're all I want. We pray to you. You're all I am. We need your presence, Lord. You're all I want. Help me now, you are near. Help me now. Help me now, you are near. Help me now, Lord. Help me now, you are near. Amen. Can we give our best clap offering to Jesus? Amen. Are you ready to worship Jesus today? Amen. Are you ready to celebrate God today? Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Itinataas ka namin, pinapapurihan ka namin. Hey! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Praise and glory, we sing. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless,
love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. Come on, we sing every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. Oh, Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and Glory. honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Come on, we sing. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, we sing praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God. You unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. There is no one. There is no one like our God. Come on, we declare. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like God. There is no one. There is no one like our God. Oh Lord, we believe in you. There is no one like you, Jesus. There is no one like God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. 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 Sa'yo lamang, Panginoon, aming papuri. Patuloy po namin gustong maramdaman, Panginoon, ang iyong presensya sa oras na ito. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuris sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
mapapantayan. Awitin po natin, walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ng aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Awitin po natin, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantay. Sabay-sabay tayo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Kagisantigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nag-iba sa'yo. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit,
sa buong mundo. Purihin ka, pupurihin ka. Sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus, Jesus, Jesus. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay po tayo. Jesus. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen, amen. Tayo pong lahat muli ay tumayo para po sa ating tawag sa pagsamba. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Mabukal na pagpapala, awit ko ay itugma, daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong
po ay manalangin. Aming banal na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na iyong muling ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa dalang pag-asa ng bagong umagang ito, Panginoon, na sa mga bagay, mga dakilang bagay na aming mararanasan, kung kami ay patuloy na magtatapat sa iyo at ikaw ang magiging top priority ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong araw na iyong itinakda, Panginoon, upang kami ay magkasama-sama, magbigay ng inspirasyon sa bawat isa, motivation, determination, Panginoon, upang gayon din ay makapag-alay ng tunay na papuri at pagsamba para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, naniniwala kami na alam mo ang bumubukal sa aming puso. Alam mo yung naglalaro sa aming isip, Panginoon, kung kaya't kung ano man yung bagay na masumpungan mo na hindi maganda, Panginoon, na magiging hadlang, Panginoon, upang iyong plano ay maganap sa aming buhay, malaya ka po, Panginoon, natanggalin ang lahat ng ito. Pakabanalin mo ang aming puso, ang aming isip, para lahat kung ano man yung gagawin namin, ano man yung aawitin namin, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap at magbigay ng buhay na papuri sa iyong banal na pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang nasa aming kalagitnaan ngayon. Ikaw ang nasa amin na tumatanglaw, gumagabay, Panginoon. Kaya't bigyan mo kami ng more faith, O God, more focus, Panginoon, upang ang iyong tunay na mensahe ay maranasan ng bawat isa. Panginoon, magpakahayag ka po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito'y tinataas namin na may pagtitiwala, pag-asa at pag-ibig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede niyo po bang itian yung mga katabi ninyo ngayon? Oh, seryoso natin ah. Okay, so ngayon po ay sino po dito yung naniniwala na sobrang saya na tayong lahat ay nagkakaisa at magkakasamang magkakapatid? Amen, amen. So whether you are with us online or in person, we are welcoming you or you are welcome dito po sa ating simbahan ng Christian Solidarity Fellowship. Now, we are now in the time of our announcements and greetings. First up is we have our Compassion Committee form. So ito po yung muling sinasend ni Nika sa ating group chat. Ito po yung personal survey form na pwede po nating ma-scan sa ating screens ngayon. Kung hindi pa po kayo nakakapag-fill out ng form na ito, ay maaari po kayong mag-fill out ng form dahil dito po malalaman or kinakailangan po ng committee na malaman yung mga detalyeng nasa screens nyo ngayon, yung blood typing test, yung flu vaccine, yung pneumonia vaccine, at marami pa pong iba. So mamaya po, if meron po dito ang nangangailangan ng tulong, I believe Nika will be here today. Pwede po kayong i-assist ni Nika today. Dala po niya yung kanyang tablet para po in person po yung kanyang pag-assist sa pag-fill out and pag-register ng ating form today. So that's first. We have our personal survey form from our Compassion Ministry. Next up is we have this coming March 29. Next week, Saturday, we'll be having our Disaster Preparedness and Response Training. Also from our Compassion Committee. Ito po yung kauna-unahan nating training for the disaster preparedness and response. Dito po gagawin sa ating hall yung training na to. Huwag po kayo mag-alala dahil ito po ay libre. Ito po ay free training that will be happening from 9 o'clock in the morning up until 5 in the afternoon. So ngayon po, sino po dito yung mga invited? Lahat, no? Lahat ng leaders, lahat ng members ay invited po dito because ang magfa-facilitate po ng ating training ay ang response team ng ating Bulacan Provincial Capital. So yun po ay a blessing ng Diyos para po sa ating simbahan dahil pauulakan po tayo sa pamamagitan ng pag-lead ng ating head na si Kuya Aaron Pasis. Ayan.
Siya po yung mag-lead ng Disaster Preparedness and Response Training. Kailan nga po ito ulit? Next Saturday. Okay, next Saturday na po iyan dito po sa ating hall from 9 a.m. to 5 p.m. Okay. Next announcement is the Church Operations Committee will be having their first meeting. I think ito po yung planning na nila. Ay namin pala. Next week din, March 29. So, ini-invite and ini-encourage po lahat ng heads ng kabilang sa ministry or sa committee na ito. We have our worship committee head, our multimedia, our tech, and yung ating, what's the other one? Yung membership and yung history committee natin. Yan. So, lahat po tayong heads ay kasama po sa ating church operations meeting next week. Okay, next announcement is, ayan, pwede ba nating palakpakan ang Diyos sa panibagong blessing na ito para po sa ating mga young adults na ating simbahan. Last week po ay idinaos ang aming kauna-unahang fellowship. Ito po ay ginanap sa, dyan sa kakabless lamang pong coffee shop sa ating harapan today. We held our first fellowship at Yumi Cafe sa ating harapan. Salamat po kay Tita Gala and kay Yumi sa pag-open ng kanilang coffee shop first sa amin ng mga young adults last week. So thank you po, and hopefully next time sa ating mga activities pa ay mas madami pong makasama pang mga mga members ng young adults ng ating church. Next is we also have our social media accounts, our Facebook page at Christian Solidarity Fellowship. Nagpapasalamat po dahil sobrang consistent po si Bettina at ang kanyang team sa pag-update at pag-post ng mga public contents para po sa ating simbahan. So, salamat sa kanilang heart, sa kanilang dedication sa ating simbahan. Also, after this church, after the worship, we will also be having our 4th doctrine lecture. So, that will be again for about 10 to 15 minutes. So, magstay muna po tayo again ulit after the worship. Okay, so next is, meron po ba tayo dito kasamang mga first-time attendees? Meron po ba tayo na list, tita? Sila. Okay, pwede po bang tumayo yung mga first-time naming nakasama sa ating simbahan? Nahihiya. Welcome po sa ating simbahan sa Christian Solidarity Fellowship, sa mga bago nating kasama ngayon. At lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Si Pastor Milky ata ay birthday. Lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, kami po ay nakikiisa sa inyong mga celebration. Sige po, tayo pong lahat ay may pahaboy pa pala. Okay, habang nag-aayos sa music team natin. Kung mapapansin po ninyo, sa likod po ng mga halls na ito, ay nakasabit na po yung ating mga sobre para po sa ating offering, no? So, di na po tayo kailangan pumunta sa harapan. Meron na po tayong access to get one sa inyo pong mga harapan sa likod ng halls na ito. Okay. So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Kamayan po natin ang bawat isa para po sa ating fellowship time. Aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I
won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. Setting my prayers aside, I'm leaving my clouds behind. I'm giving my hopes and dreams to you. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today's the day. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. 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 Today's the day. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Mula po sa sulat sa Lucas, Kabanatang 13, talatang 8, ganito po ang ating mababasa. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin. Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na ito sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipapuputol. Diyos ang magpapala sa matalatang ito na ating pagbubulay-bulayan. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto
Tayo po ay sumandalin niyo ko at manalangin, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo at pinagtatagubili namin ang aming pagsamba. At higit ang pagpipira-piraso ng tinapay ng buhay na ngayon ay aming pagsasalusaluhan. Dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka. Huwag ang katauhan ng iyong abang lingkod ang makita at marinig, kundi ikaw po ang magsalita sa kalagitnaan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Called to bear fruit. Ayan. Yun po yung tema na naiatang sa aking balikat ngayong umaga. Kanina yung binasa ni Kuya Go, yung verse 8 lamang po. Pero yung kabuuan po nito ay kung maaari ay pakinggan po ninyo at aking babasahin. Ito po yung ibinigay sa akin na pagbabatayan natin sa umagang ito. Mula po sa unang talata ng aklat ni Lucas sa kabanatang 13 hanggang sa 9 na talata ay ganito po yung sinasabi. Nang panahon ding ang yaon ay nangaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At sila'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo? Dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Verse 4, O yaong 18 na nalagpakan ng muog ng Siloe at nangamatay ay inakalabagan ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Paglipat po sa talatang 6 ay ganito po yung sinasabi. At sinalita niya ang talinhagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. At wala akong masumpungan, putulin mo. Bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. We are called to bear fruit. Tayo po ay tinawag, tayong mga mananampalataya sa iglesia ay tinawag upang magbunga. Ang unang punto, God looks for fruit. Ang Diyos ay umaasa na makasusumpong ng bunga sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba. Ito po yung sinabi ni Jesus mismo sa kanyang mga alagad. Sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 15, talatang 16, pangkat 1. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa Ebanghelyo po sa Bagong Tipan ay mayroong 2 uri ng puno ng igos na ginamit ang Panginoon sa kanyang pangangaral. By the way, nakakita na po ba kayo ng igos? Madalas nating nadidinig yung puno ng igos. Nakakita na ba kayo nito? Ayun, parang nakakuha si very good ni Ate Betty. Ayan, yan po yung itsura niyan sa picture. Hindi ko alam sa totoong buhay. Ano po? Pero ayon kay Google, itong puno ng igos, ang bunga niya, yung igos mismo ay tinatawag sa ibang salita na higera. Sa ibang rehiyon ay tibig.
At ang scientific name niya ay Ficus carica. Ayun, yung carica, yung salitang carica, medyo familiar sa atin yun. Ito'y may kaugnayan sa mga herbal medicine. Ang sabi ang sabi ni Google, itong bunga daw ng igos ay pwede namang kainin. It is an edible fruit. Kaya lang ay walang kwenta yung lasa. Hindi attractive yung lasa niya. Ito po yung unang puno ng igos na ginamit ni Jesus. Ano po? At yung pong nasa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 21, talatang 11, ito yung isang puno naman ng igos na sinasabi niya na ang punong igos na ito sa tabi ng daan ay nakita niya at nilapitan iyon. Ngunit wala siyang makitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Parang isinumpa ni Jesus yung puno ng igos. At agad-agad ay natuyo ang puno. Yung pong puno ng igos na ito sa ating tinatalakay ngayong umaga sa Ebanghelyo ni Lucas, kakaiba ito doon sa isang puno ng igos na yun. Bakit? Ang puno ng igos na ito sa Ebanghelyo ni Lucas, ayan, ay nakatanim sa isang maayos na taniman ng ubas. Siyempre yung unang binanggit kaninang puno ng igos na wala siyang nakitang bunga, at agad ay sinumpa at namatay. Ito po ay natanim sa tabi ng daan. Po. Kung maalala nyo yung parabola ni Jesus, yung talinhaga ni Jesus doon sa talinhaga ng manghahasik. Ito yung unang-unang uri ng lupa na binagsakan ng binhi. Na kaagad-agad, sapagkat sinasabi na walang masyadong lupa, nasa tabi ng daan eh. Walang pataba, walang nag-aalaga, agad siyang namatay. Hindi na siya sumibol pa. Sapagkat ayon doon sa kwento ay agad tinuka ng ibon yung binhi. Samantalang itong puno ng igos na ating pinag-uusapan, na binanggit at binasa ni Kuya Go kanina, ito ay nakatanim sa isang taniman ng ubas na maganda ang lupa at mayroong tagapag-alaga. Dahil dito, umasa yung may-ari ng tanimang ito na one time, siya ay aani. Subalit, nabigo siya. Sapagkat, sabi sa kwento, sa loob ng 3 taon, binabalik-balikan niya yung halaman, yung puno ng igos. Wala siyang nakita kahit isang bunga. Kaya't ang komento niya, sabi niya, sa kanyang tagapag-alaga, putulin mo na yan. Nakasisikip lamang yan dito. Putulin mo na yan. Sa inyong palagay, masyado bang naging marahas yung pasya nung may-ari? Agad-agad pinapuputol. Bili ho bang, excuse mo na ho, nanunuyo yung lalamunan ko. Doktora, pag ba nagkakaedad ganito. Madaling natutuyan. Ayan. Nawala pa yung aking kopya. Ayan. Ayan, kuminsan ay maaaring isipin natin, masyado namang malupit yung may-ari nito. No? Agad ay pinapapatay, pinabubunot, pinatatanggal yung puno ng igos na ito. Sa inyong palagay, okay ba yung, makatarungan ba yung desisyon na yun? Para sa akin ay hindi naman po. Bakit? Una, naniniwala po ako na yung may-aring ito ay ibinigay yung buong makakaya, sinuportahan yung kanyang ubasan upang ang lahat ay mamunga, tumubo ng maayos. Kasama na yung puno ng igos na to. Alam niyo, nung piniprepare ko po yung mensahe, bakit kaya hindi tumubo yung igos? Ano po? Sa Bible, mababasa natin dyan, mayroong mga taniman ng trigo, ang tawag nila ay triguhan. Merong
taniman ng ubas, ubasan. Pero hindi pa po ako nakakakita ng igusan. Sabi ko, baka dapat doon itinanim sa igusan, hindi sa ubasan. Pero ito po yung ito po yung setting, hindi ko kayang baguhin yan. Kaya ano yung mensahe nito sa atin ngayon? Gumamit yung may-ari ng lahat ng magagawa niyang paraan para magkaroon ng magandang resulta yung mga tanim niya at mamunga ng maayos. Ayun po, ano pong mensahe nito sa atin bilang mga kaanib ng church, ng iglesia? Ang talinhaga pong ito tungkol sa puno ng igos ay isang tinatawag nating metaphor. Metaphor o isang figure of speech. Ang puno ng igos ay ang mga mananampalataya. Ang iglesia ay ang kanyang ubasan. Ang tagapag-alaga ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. For all we know, the church is composed of all believers who received and believed Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Bawat isa po sa atin ay binigyan ng pangalan at inalagaan sa loob ng iglesia. We have all been given the great privilege to be nurtured, especially in our spiritual life. And so therefore, He has expectation for us to bear fruit. Ngayon, ang second point, ang Panginoon ay naghahanap ng bunga. Pero anong uring bunga? What kind of fruit is God looks for us? The fruit of our life shows what kind of person we really are. Sa ating mga tao, madali nating husgahan yung mga nakikilala natin sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita, sa kanilang mga gawi, sa kanilang pakikitungo sa kapwa. Yun yung isang katangian natin, kadalasan, na madali tayong humusga base sa ating nakikita. Ang isang puno ng mangga ay hindi maaaring mamunga mamunga ng santol, at ang puno ng atis ay hindi maaaring magbunga ng kamatis. Ang isang taong totoong nakaranas ng hipo ng Panginoong Hesus ay hindi maaaring hindi kakitaan ng pagbabago sa buhay. Kuminsan ay unti-unti, dahan-dahan, inot-inot. Pero at least, mayroong nagaganap na pagbabago. Ang pamumunga ng isang mananampalataya sa anumang larangan ng buhay ay nagsisimula sa bunga ng banal na espiritu. Kaya in church natin we are spirit-driven. Hindi po pwedeng mawala yan sa isang totoong iglesia. Ano nga ba yung bunga ng banal na espiritu? Kung matatandaan nyo, nung ating panahon ng simbang gabi, dito sa church, yan yung tinalakay natin. Ilan yung larawan ng nag-iisang bunga ng banal na espiritu? Siyam. So ito yung love, peace, joy, patience o long-suffering. Kasama dyan yung kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mga kapatid, kumusta po yung ating fruit? Kumusta yung ating fruit? Ano nga ba ang susi para sa isang mabungang buhay mananampalataya? Ang tanong na ito ay agad binigyan ng katugunan ng Panginoon sa kanyang sulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa John chapter 15, verse 4 and 5. Ito pong sinasabi, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan. So, kung ito ang susi sa ating pamumunga, mayroong kasunod na katanungan na pwede nating pag-isipan at pagbulay-bulayan. Paano natin magagawa na tayo ay matibay na nakakapit sa puno? Kung tayo ang sanga, si Jesucristo ang puno,
paano natin mapananatili na tayo ay matibay na nakakapit sa Panginoong Heso Kristo. Nang sabihin ni Jesus ang usapin tungkol sa pananatili, ipinapaalala po niya sa atin na tayo ay dating wala sa Kanya. Na tayo ay malayo sa Kanya. Kung magamisan, kahit sinasabi ng iba na siya ay na kay Kristo, kuminsan ay dumadating pa rin yung pagkakataon na siya ay napapawalay. Po. Kaya sinabi ni Jesus yung panugtong na salita na kung, if, and only if you remain in me and my word remain in you, you can surely bear fruit. Sapagkat mayroon pong puwersa na nagpipilit na humiwalay sa atin, maghiwalay sa atin mula sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag na kasalanan. Sa Roma 3:23, alam po natin lahat yan, for all have sinned and fall short of the glory of God. At yan yung dahilan kung bakit ang tao ay nalayo sa koneksyon sa ating Panginoon. At dahil nandito, ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan kung paano mapapanumbalik ang kanyang mga anak sa Kanya. And we will talk about repentance. Kung babalikan natin yung mga talata na binasa ko kanina ng buo, yung Lucas 13, 3 and 5, they have identical verse. Subukan po niyong basahin yun. Iisa ang sinasabi doon. Maliban na kayo ay magsisi, ay mga mamatay din kayo, katulad nila. So, yung pagsisisi, repentance, is a very important topic and subject sa bawat mananampalataya. Ang ating pong Panginoong Jesus, the very first message of Jesus Christ, and even John the Baptist, they have also identical message. Dito po sa Matthew 3:2, sabi ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. And the same verse, copy-paste. Pagdating po ng Matthew 4:17, after na si Jesus ay makapanagumpay sa 40 days, prayer and fasting, at the temptation na kanya pinagdaanan mula kay Satanas. Ito po yung unang-unang mensahe. Ito po yung unang-unang mensahe ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Juan Bautista. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Actually, there are two kinds of repentance in the New Testament. Una, yung tinatawag na once and for all repentance. Ito po yung pagsisisi doon sa panahon na una nating nakilala at naranasan ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. This is the kind of repentance we do in our first encounter with Jesus Christ. The repentance that leads us to a brand new life and makes us born again. Bakit po? Sabi sa Kawikaan 29:1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak. So everyone needs repentance. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Luke 13:5 sa ating reference, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay mga magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. And this act of repentance place our status into a personal relationship with Jesus. Di ba sa mga profile sa Facebook may nakalagay doon status in relation. Dapat tayo may status tayong gano'n pagdating sa Panginoon. In relationship, in relation with Jesus Christ. But even though we say that we are already born again, kahit na sinasabi natin na tinanggap po na si Jesus Christ bilang Lord and Savior, magkagayon man, sapagkat tayo ay nasa sanglibutan,
nakagagawa pa rin tayo ng kasalanan. Correct? Tama. Yan. Bakit? Sapagkat even though we've been regenerated, even though we are a new creation, even though we say we are born again, we are still incarcerated and trapped in this non-redeemed human flesh. Yung pong katawan natin na to, hindi po ito kasama sa sa na-born again. Kasi yung katawang lupa natin na to, ito yung alabok na babalik sa lupa. Kaya, there is always a battle. Po. Kaya sinabi ni Paul sa Romans chapter 7, may mga bagay na alam kong mabuti, bakit di ko magawa? May mga bagay na ayaw kong gawin, pero siya kong ginagawa. Parang sabi ng awit, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bakit? Because this body, ito po ay na-corrupt. We are corrupted by sin. Kung kaya kinakailangan natin ang pangalawang uri ng repentance. And we call this the continuing repentance. Kailan po kayo huling nangumpisal sa Panginoon? Hindi sa pari, sa Panginoon. Ako kanina lang. Kanina lang yun. Kasi bawat araw, bawat oras, there is that temptation. And whether we like it or not, dadating tayo sa punto na tayo ay bumibigay. Kahit mga pastor, wala pong mas banal at pinakabanal. We are all sinner and we are all prone to commit sin. And that's why, salamat, merong 1 John 1:9. Ano sabi sa 1 John 1:9? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin, ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. So this kind of repentance is more like of confession of sins we commit in our daily life. And we call this repentance brings relational forgiveness. Ang pangako po, kahit anong kasalanan ang ating nagawa, hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon kung tayo ay buong pusong magbabalik loob sa Kanya. So, the bottom line is this. Kasalanan ang dahilan kung bakit hindi nakapamumunga ang isang mananampalataya. We are not free sa kasalanan. Maliban na kayo ay magsisi, hindi kayo maliligtas. Maliban na kayo ay magsipagbago, mapapahamak din kayo. Maliban na kayo ay magsipamunga, bubunutin din kayo mula sa kanyang ubasan. Pero napansin niyo ba, mga kapatid, sa panahon ngayon? Ako napansin ko these times, kapansin-pansin na bihira nang i-preach sa church yung repentance. Bakit kaya? Si William Booth, isang Methodist preacher noong 1865, ay nagsabi, the chief danger which confront the coming century will be these 5 items. Religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, politics without God, and heaven without hell. Marami pong nabubuhay sa mundo, hindi sila naniniwala sa impyerno. Hindi sila naniniwalang mayroong impyerno na naghihintay sa mga kasalanan. All they know is God is love. Ang alam na lang ng marami, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit ipapahamak niya ang mga tao sa impyerno? Well, that's why we should meditate and read the Word of God. If you preach about God's love, you should also preach what God hates. Balancing the message of both love and justice is essential for a complete understanding of God's character and will. Kanina po sa karunungang buhay. Sino mo nakikinig karunungang buhay kay Bishop Joey? Sabi sa aklat ni Isaiah, God
hates sin. God hates sin. At ito po, laman po ng Biblia. Ito po ay sinasabi sa Biblia. For example, sa Proverbs 6:16 to 19, sabi dito, mayroong pitong bagay na kinamumuhian ang Diyos. Ano-ano to? Ano-ano to? What are these? Kapalaluan, kasinungalingan, yung mga mamamatay tao, mayroong mga masamang puso, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, yung mga bulaang saksi, at yaong mga mapanglikha ng away sa pagitan ng mga magkakapatid. Those who stirs up dissension among brothers. Po. So, nasa Bible po yan. At sabi sa Malakias 1:2-3, God loved Jacob and hated Esau. Po. Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi, at kinamuhian ko naman si Esau, at winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan, at pinamumugaran iyon ng mailap na hayop. God's love is not unconditional. Po. Marami puro wala ang Diyos, basta mahal tayo ng Diyos. Kahit ano gawin natin, mahal tayo ng Panginoon. Totoo yun, yes. Hindi nababago yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos to consummate, to make it full, to realize the true meaning of love in the perspective of God. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi doon na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ang lahat ay hindi mapapahamak. Walang ganun. May condition po ang pag-ibig ng Diyos. While God loves all people, His love is not unconditional. He has standards and expectation, and He will judge those who reject His love and His ways. Parang sinasabi sa John 1:12, datapot ang lahat ng sa akin ay sumampalataya at nanalig, ay pinagkalooban ko ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi automatic na ang lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero iba ang usapin pagdating sa pagiging anak ng Diyos. Those who receive Him, those who receive Jesus fully in their hearts were considered and accepted as children of God. But promoting and preaching what God hates is not about promoting hate. Pagka pinag-usapan po natin yung kinamumuhayan ng Diyos, hindi ibig sabihin ay ipinopromote natin yung hate. Ano po? We only say and tell others that God's love is a call to repentance. When people understand what God hates, they are more likely to turn away from their sin and towards God. Sabi po sa Isaiah 59:2, subalit pinapaghihiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. That's sin. Talaga yung kasalanan ang nagtatakip sa atin para tayo ay hindi makakita ng maliwanag patungkol sa ating Panginoon. Kapag napabayaan natin ang ating buhay espiritual, kapag lumamig ang ating init sa pananalangin at sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita, kapag humina ang ating mga pandinig sa bulong ng banal na espiritu, matutulad tayo sa sanga ng ubas na nabali mula sa puno nito at sa puno ng igos na walang bunga. Brothers and sisters, we need daily surrender, daily communication, and sometimes hourly repentance and connection with the Holy Spirit in order to walk in the Spirit and not fulfill the lusts of the flesh. Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman.
Staying intimately connected to the true vine is the only way to bear fruit even in old age. Sabi po ng Psalms 92:14, ito po, maganda po ito. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ang matatag na kaugnayan at pananatili sa Panginoong Hesus ang tanging susi upang tayo ay magsipamunga bilang mga alagad at disipulo niya. Sa karangalan ng ating Panginoon at Diyos Ama. Purihin natin siya. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito ang mga anak ng Diyos? Itaas po ang ating kamay. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay may kakayahan na maging mabunga. At ito po ay magre-reflect even sa ating pagbibigay. So ihanda po natin ang ating mga tithes and love offering. Naniniwala po ako na bilang mga branches ng Diyos, tayo po ay magiging mabunga dahil konektado po tayo sa Kanya. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating mga tithes and love offering. Sige po, Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po dahil kami po ay may kasiguraduhan, Panginoon, na kami po ay iyong mga anak. Salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong biyaya, Panginoon. Dahil po dito, Panginoon, magagawa po namin maging tapat at maging mabunga even po sa aming pagbibigay. Salamat po dahil kapag kami po ay nagtapat sa inyo, Panginoon, Lord, you will open the floodgates of heaven and babahain po kami, Panginoon, ng pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa ating Diyos. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise
tanging pinagpapasalamat o kahilingan sa Panginoon po ang sandali na as a congregation ay dadalhin natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Tayo manalangin. Maraming pong salamat, banal naming Ama, sa napakahalagang mensahe na aming narinig ngayong umaga. Kami po ay nagagalak na mayroong kaming mainit na fellowship sa loob ng church. Kami po ay natutuwa na sa loob lamang ng 7 buwan ay napakarami na pong magagandang pangyayari sa loob ng church. Mabuti po ang lahat ng ito, banal namin Diyos. Ngunit ipinaalala sa amin ang mensahe ngayon na ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng aming buhay. Ang pinakamahalaga ay ang makita mo kaming nagbubunga. At salamat sa paalala sa amin, banal naming Diyos, na ang kasalanan ang humahadlang upang mangyari ang nais mo na bawat isa sa amin ay magbunga ng sagana. Patawarin mo po kami bilang iglesia at bilang individual. Marami pong pagkakataon na hindi kami naging karapat-dapat sa inyo. Maraming pagkakataon ay hindi namin minahal ang aming kapwa na gaya ng inaasahan mo sa amin. Maraming pagkakataon kami ay humusga sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala sa inyo at pagkukulang sa aming kapwa. Ang lahat po ng ito ay utang namin sa inyo. At bilang lumikha sa amin, mayroong kang kapangyarihan at karapatan na maningil ng aming utang. Tulungan mo po kami, banal namin Diyos, sapagkat hindi namin nalalaman kung kailan mo kami kukunin, kung kailan muling magbabalik ang iyong anak na si Jesus. Naway matagpuan niya kami na nasa isang uri ng buhay na karapat-dapat po sa inyo. Naririto po ang iyong mga anak. Ang iba sa kanila ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Gumaling sa karamdaman, naligtas sa kapahamakan, pinagpala ang negosyo, ang trabaho. Tanggapin mo, dakilang Diyos, ang kanilang pagpapasalamat. Mayroong mga sumapit sa kaarawan ng kanilang buhay at anibersaryo. Panginoon, nawa ay maging katanggap-tanggap sa inyo ang kanilang pagpapasalamat. Mayroon po sa kanilang lumalapit sa inyo at maaaring maging sila na nasa kanilang upuan at nasa kanilang mga tahanan. Nakasama namin sa pagsamba online. Mayroong mga tanging kahilingan sa iyo, Panginoon. Mga mahal sa buhay na may karamdaman. Mga pangangailangang pinansyal.
mga problema sa relationship, mga mabibigat na gawain, responsibilidad. Panginoon, dalangin ko po na silang nangangailangan ng iyong tulong at ng bagong kapangyarihan at pag-asang nagmumula sa inyo ay madama ngayon, dakilang Diyos, na pinagkakaloob mo ang kanilang hinihiling. Huwag mo pong aalisin sa aming puso ang pag-asa. Sa gitna ng maraming kaguluhan at kabiguan, manatili po kaming matatag, banal namin Diyos. Itinataas po namin sa inyo ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Kami po ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok bilang isang bansa. We are a deeply divided nation, O Lord. Nagbabanta ang mga kaguluhan, nagbabanta ang maraming krisis sa aming bansa. Panginoon, ang dalangin namin, please intervene. Kayo na po, Panginoon, ang makialam. Kuminsan na hindi na po namin malaman kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan because of social media. Tulungan niyo po kami bilang mga tagasunod ng iyong anak na si Jesus, nang aming hanapin ay ang katotohanan at ang katarungan. At huwag kaming magpapasya ng dahil lamang sa aming pagkakampi-kampi, ng dahil sa meron kaming kamag-anak sa isang pangkat at sa kabilang pangkat. O Panginoon, tulungan niyo kami na kami ay manghawakan sa katotohanan at ang iyong salita ang gagabay sa amin, banal namin Diyos, upang malaman namin ang katotohanan. Panginoon, nawa ay itatag mo ang isang bagong Pilipinas kung saan ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang susunod na saling lahi ng mga Pilipino ay makakadama ng pagmamalaki sa tanging bansang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Katulad ng sinabi ng iyong anak na si Jesus, walang kaharian, walang pamilyang maaaring magtagumpay kung ito ay watak-watak. O Lord, unite us by your grace and by your mercy. Pagkaisahin mo po kami sa diwa ng katotohanan at ng katarungan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating mga kamay sa Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala ng ating Amang nasa langit. Ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo na nakakaalam ng lahat ng pinagdaraanan natin bilang individual, bilang pamilya, bilang bansa. Ang kapangyarihan at pakikipisan ng banal na Espiritu na siyang magkakaloob sa atin ng lakas
at ng pag-asa na bumangon mula sa mga kabiguan at maraming trahedya ng buhay. Tanggapin ninyo sa inyong puso na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.